nice. I'm Rosette Gao, and this is Kwa Studios. I'll start with, of course, myself. I'm the CEO of Kwa Studios. My name is Rosette Gao, or Set for short. And I do animation as well. Of course, senior animator ako. And I do 2D animation. Mostly. Ayan. Thank you. So, hi, ako si Marian Louise Silver. I'm the co-CEO of Kwa Studios and I'm the main scriptwriter for GC Kai. And I did a little bit of environment design, 3D modeling, and a little bit of animation as well. So yeah. So I'm Rosel Gao, the project manager and also the junior animator of Kwa Studios. Hello, kitties. So, ako nga pala si Renimel Roldan and ako yung lead motion graphic animator sa Kwaha Studio. Nice to meet you. So hi, I am Jerome Regala. I am the junior animator of Kwa Studio. And this is our behind the scene videos. Yun, first, ginawa namin is, alam mo, So, pitching. pre-production, Oo. yung pitch. The pitching. So, I believe talaga, nagsimula to sa subject namin research. Tama ba? Research method. Tapos, we all had to come up with a research title. Nag-suggest yun si Sir na what about yung admission process and orientation ng GC. So, ginawan ko siya ng title. I forgot yung dating title. And then, eventually, na-open up ko sa aming grupo kung ano yung pipiliing title. Then, ayoko talaga siya. Oo. I was so reluctant. Like, sa akin na naman yung parang idea, ganun. And then, reassure nila ako na, yung data nandito na, hindi na natin kailangan lumabas. So, we went with it. And then, that's how GC Kai started, sa pitch. Yeah, we had a brainstorming. And, ano ba yung... Eto na First day yun. of classes siya nag-start. First day of classes. Kasi, pag-uusapan pa namin kung paano yung flow ng story. Yung first, or yung initial plan namin is to have, parang storytelling lang. Kasi, nagsimula sa house, nag-prepare, papuntang sa school or sa college. Tapos, dun yung malalaman kung ano yung admission, yung orientation. Nung nagpasa na kami ng script, tapos na yun. With storyboard. Na-reject kasi. Na-reject. Medyo lumon tayo Yung silent cry ko nung sinabi ni Sir was like, Ang ginawa, kailangan daw merong informative ba? Tama ba? Yeah. something new, Something fun, unique. something engaging. Something engaging. So, nung una, di ba na-reject? Tawanan muna. Laugh the pain away. Kasi tawa na lang. Oo, be. Sabi ko, what if? Kinain siya ni Kiyos. Sabi ko ganun. Sige nga, drawing ko nga. Ganito na lang. O yun na yung first or second brainstorm namin. Pero yung na kami. Desperado na kami. Pero yung second, yung second script na tinapos ko ng isang araw while juggling another script, na-approve na siya the next day. And lo and behold, GC Kai was born. Wow. Nanganak. Joke lang wala. Sabi ko sana nanganak. Yun, sabay kami ng Kampal, gumawa ng concept art. So, yung pinaka-start talaga ng concept art is nag-scratch muna kami sa paper. Yeah, traditionally. Like, traditional. Sa sahig. Ako yung nag-concept art kay nun. And si Seth, mainly sa mga mascot. And nag-concept art din ako sa mascot. Like, para may magpipilian kami. Or like, kung ano yung mas better. After namin mag-scratch sa papel, dinigital na namin siya. Na-finalize. Finalize.
yung concept art namin. Sa concept art si Le, pero nag-render at ginawa yung asset is kami ni Mar. Sa part ni Seth, nag-anime version kasi yun yung initial plan. Isekai nga. So, may vector na world, may anime na world. Sumunod sa concept art is our concept art ng characters is yung environment. So, yung environment namin is basically just Gordon College. So, we took like 2 days or 3 days taking pictures of the whole building. And for the actual structure of the building itself, pinicturean namin yung emergency evacuation floor plan. Yun. So, yun yung ginawa naming base para sa 3D model namin ng GC. So, yung ibang rooms doon, yun nga, hindi updated. And, yeah, ayun, sa concept art. Okay. Dialogue recording. So, ang main voice actors or voice over na main character namin is si Miguel Macabulos and then si Jaden. Na silang dalawa yung main, parang literal na yun yung parang kabuuan ng animation namin. Sila talaga nagsalita. Salamat sa inyong dalawa. Thank you. Thank you. Kami na rin yun, yung mascot. Ano yun? Paano yun? Hi, I'm Ash, the mascot for College of Computer Studies. Wherein, ganyan. Yung character na kinap-up namin, hindi babagay sa higher pitch ni Mar. Kaya sinabi namin, Mar, I think we need to lower your voice. Oo, yung bagong gising talaga. How are you faring? I'm Mabel the Owl, the mascot for the College of Business and Accountancy. Part ni Zeki, naisip namin talaga si Jeff. Like, kilala na namin siya kasi na magaling mag-enunciate ng words and naintindihan talaga. Ang naging problema lang namin sa part niya is malayo siya. Nasa Baguio siya. Nag-adjust lang kami. Bale, kung may time siya, doon siya na magre-record. Kung walang tao, doon siya magre-record. Yung ganun. Every voice session or voice dialogue session, ako nag-direct. Ako rin nag-edit. Parang on the spot. Kung yari, magsasabi sila na, sige, okay, audition agad. Tapos, track effect agad. Clean up agad. Pero sa huli, Ikaw pa rin nag-edit. oo, sa huli, lahat ng mga boses pala, hindi pantay. Okay, next part is storyboard. Pero ang una-una namin ginawa is yung opening song. Bali, ako yung nag-concept nung sa storyboard nung opening. Then, nung binigay ko sa kanila, may mga revision lang. Pero goods naman. Okay na yung maging storyboard nun. Si Seth gumawa na nung yung kanta. Actually, yun yung reference ko dun nung time na yun. Ayan, Blend S. Yun yung reference namin dun for the first 10 seconds ata nung opening. Then yung iba dun is nakuha ko na lang sa ibang anime din. Actually, kung ano naman, yung chorus kasi, dinerive ko kasi siya sa GC hymn. Parang dinerive lang, parang sample. Parang sinample. Tapos habang stress na yata ako nun, like, bakit ayaw? Nabubura kasi. Kasi bandlab kami, nag-edit ng songs. Ang main, or like yung mga gumawa, ako, si Sel, si Le, kami yung parang nag-compile, nag-isip ng mga ilalagay per scene. Parang talagang pang-animation. Orientation si Le. Ikaw, itong dalawa nagtulungan. Kasi sabi ko, ako mag-animation or mag-storyboard kaso hindi ko kinaya. Kasi sobrang dami pala. Kasi ginagawa ko pa yung 2D animation nun. Pero to si Seth, siya yung nag-storyboard lahat ng anime scenes. So next is, or final character design. So, yung sa character designs ng anime nga, si Seth yung nag-render, final renders and whatnot. And then, when it comes to the vector part, si Jay, ako, tsaka si Cell. And then, mapapasok natin doon yung character rigging, which is tayong dalawa. Kami ni Jay yung nag-character rig. Sa simula, we were very confused kung anong program kami mag-animate. Kung Adobe Animate or After Effects or Blender. Kasi we wanted to do puppet animation style, tama ba? Puppet animation style. And that needs character rigging. And sabi ko na try kong mag-research and whatnot. So we tried 3 programs and in the end, we settled with Adobe Animate, which is okay naman siya. It was a learning curve for me. You have to be so meticulous with your layers and with your characters, especially sa joints ng characters. My God. It took us like maybe a week para ma-finalize yung pagdating sa vector art. Sa rigging, sa body parts, plus yung emotions nila, na kay Mar at kay Jay. Tapos nagdagdag ako kay Mabel, kay Ash, kay Zeki. Doon din ako nagpaturo kay Lamar kung paano mag-rigging ng facial expression.
So next is environment design, which is led by Mar and Le. So, actually, di ba siya mag-start? Marami akong atraso sa kanya. To be honest, medyo nahirapan ako. Pero at the same time, medyo na-enjoy ko naman. Kasi, siya nahirapan sa'yo. And I'm na rin, thankful na din kasi siya yung parang like pag nagkamali ako, like hinayos niya actually. So yun, ako yung nag-lead sa environment design sa Blender and I don't know why kasi hindi naman talaga ako marunong mag-Blender. Yung ganon, like basic knowledge na talaga sa Blender tapos yun yung pinaka-challenging na nagawa ko. Feeling ko yun talaga, like natuto talaga ako mag-3D modeling. Eventually, ginawa ko yung base and then tinatamad ako at some point mag-model. So, ito si Le, nag-offer ng help. So, sabi ko, sige. Binigay ko kay Le for like, I don't know, a week. Siguro a week yun of work for finishing 3rd floor hanggang 5th floor. And nung pagkabalik niya sa akin, tataka ako, bakit yung ibang points hindi connected, yung ganon. In the end, okay lang. Sinakal ko siya sa classroom. Hindi lang exterior design. In-interior design ko pa siya. So, I had to find another extension or plug-in in Blender wherein we could just get furnitures. Pero so far, na-replicate naman namin, but not entirely. What if sa orientation part, hindi na siya vector or like hindi na siya vector na malakad, yung vector na sila Kai, sila hindi ganon para motion graphics. So why not, sabi ko, gumawa tayo ng overlay parang dun sa mga, yung VTuber, pag nag-stream sila, meron silang mga borders, yung ganon, border design, come up ako ng mga concepts, nag-suggest, sabi parang off yung ganon, yung mga ganon design, tinanggap ko naman, nag-edit ulit ako, pero parang, nung mga first days yun inedit ko yung layout, sabi ko, wag muna. Isantabi ko muna. Kasi kahit anong gawin ko, wala pa ring definite design except for Mabel. Yun yung pinakamadaling i-design, yung mga ganong colors, except for the rest. Talagang isinantabi ko yung the rest of the mascot except for Mabel. Tapos, nung nagkaroon ako ng pahinga, natapos ko siya. Yun yung overlay ko. Animatics, first part, sa'yo. Pero sa kanya kalate. Tapos, the rest sila, Cell, at saka Le. Silang nag-compile ng orientation at the end. And then, to the end. Production phase! Pero hindi. Sige, first is animation. Or the anime. Kasi yun yung pinaka mas namin, gamay. Nitong kami dalawa ni Cell. Ginawa ko yung in-between. Lahat ng scene 1. Shot 3, 4, 5, 6, 7 hanggang scene 2. Shot 9, 10, 11, 12, 13. So, lahat na yun. So, mostly lahat na yun. Tapos, may some parts kasi na ginawa mo, nile. During like naggagawa sila ng raster animation dun sa part, may naisip kasi ako, like, I think extra scene siya. I think sa panapos na yun, like outro ata yun ng scene. And naisip ko dun, like, why not na parang like nahulog siya? Nag-teleport back. Parang doon sa scene ng Sao, nag-reference kami doon. Napahulog siya. Then, sabi nila, ako na mag-animate. Sabi ko, sige, sure. Okay, next is yung navbar. Kasi nung umpisa, ako yung nag-start noon. Kasi idea ko uli, para madalian na yung buhay namin na hindi pala. So, why not? Yun na nga. Yung navbar na ginawa namin. Yeah, dami kasi naging revision nung navbar, like the design ng picture or yung hologram. Basta marami siyang nabago. Then ngayon final naman na yung design, na lang. Spelling, typo na lang. Then mga konting na lang. Adjust na lang basta it. So yung sa admission process, inabot ako siguro ng 1 month. Hindi. Okay, wala pa yung revision doon, pero kasama yung revision doon, like almost 3 months ko na siyang ginawa with SFX na. When it comes sa animation, medyo malala yung pagka-brainstorm ko doon actually kasi hindi siya garon kadali. Or like simple pop-up na animation or like parang fade-in garon or fade-in, fade-out. Medyo in-exaggerate ko siya when it comes doon sa admission process. Pero somehow, kinaya naman talaga. Then, sumunod doon sa admission process is yung
yung vector animation, which was led by me, Seth, and Sel. It was an experience rin. And natuwa lang kaming mag-animate ng mukha ni Kai. Ayaw namin yung whole body. Yeah. Kasi it was a bit wonky. Then, pagdating sa mascots, si Sel mostly yung nag-animate sa mascots. Then, the first walking cycle, hindi namin ma-master ni Seth. Last, I think, is the orientation part. Unang-una na orientation is Jack. Yung kay Jack, which is yung main animator is ito, si Sel. First part kasi ako, syempre, ang daming mga correction, revision, dahil that time, wala pa kaming initial planning, initial design with the template na ginawa ni Seth. I did from scratch then yung buong scene na yun, pinakita ko kay Ate Melody. And then, so, preceding yun is yung mga orientation din kay Mar and kay Seth. Actually, parate kami nag-a-adjust sa isa't isa. And madaming problems, pero at least ngayon, nagawa din ng paraan. Kasi ang main problem natin, di ba, is yung consistency. Pero sa 3.4 ni Le, 3.5 ni Mar, at saka sa akin, kasi both kami doon sa huling orientation kay Maybel. Kasi mahaba yun eh. Kaya naghati kami. Actually, okay na siya. Lahat. So, special effects tayo. Yung mga transitions na ginawa ni Sel at saka ni Le. Yung mga hologram, yung transitions using Filmora. Yung hologram, okay siya. Nung first render. So, binabago na rin. Ma-minimize or maging minimal yung design from ito to ganito. Ayan. Tapos, yung transitions using Filmora and also yung Premiere Pro / After Effects, yung mga transitions kasi mayroon kaming plugins na ginamit, which is Mr. Hoss, SFX. Oh mga, I hated that. Kinda. Pero clean up lang talaga yan para magpantay yung voice-over silang lahat. Halos lahat pala na voice-over dati, iba-iba yung volume, range of volume. So, in-adjust ko yun with the BGM from the first scenes to hanggang sa before orientation. Kasi yung orientation, nalagay na lahat without mastering. Except for yung ginawa ko kay Ash, yung 3.3.3. Yun yung na-render ko rin or na-master ko rin sa SFX. Pero yung first orientation and then yung last orientations, wala. Okay. Compositing. Stitching, kumbaga. Sel, take the stage. Sa totoo lang, lumong-lumo ako sa compositing. Kasi, sa software pa lang. Ay! Hindi, pero totoo talaga, guys. Filmora pala, nagloko na yung quality. Hindi lang compositing ginawa ko, subtitles. Medyo mali-mali din yung ginawa kong process. Dahil inuna ko ang subtitle bago yung compositing, di ba? Ni-stitch lang namin lahat ng dalawa ni Seth. Pero sa huli, yung okay na. Regardless sa mga pinagdaanan natin since January of 2023, we were able to piece together naman somewhat okay na animation, and we're very proud of each other na patapos na. I guess rewarding din naman. In some cases. Kasi mas na-improve na yung yung skills namin. Yeah. Ayun. So, once again, this is Kwa Studios, and that's our behind the scenes. Now, let's watch GC Kai.